Sa nakaraang video ay nilakbay natin ang mahigit 1 kilometrong rough road papuntang Balbalan, Kalinga, at sa video naman natin ngayon ay itutuloy natin ang biyahe patungong boundary ng Kalinga at Abra. At sisilipin din natin ang magagandang mga tanawin ng Balbalan, Kalinga at alamin natin kung natapos na bang gawin ang arko doon. Samahan niyo ako sa pagpapatuloy ng rides natin sa Balbalan sa Kalinga. May problema tayo. Shifter na to. Kung gagawin natin, kailangan natin balikuin to, ipalabas ng konti. Kasi kita nyo, siguro dahil to sa pagkakatumba kanina. Pag nakaprimera tayo, nakakalang to. Nakakalang yan. Malagay mo yung rupak. Ano ko yung video? Alright guys, dito tayo sa Balbalan, Kalinga. So unfortunately, pagkalagpas natin dito sa onslaught ng rough road na to, eto na yung, yan na yung putol actually ng sementadong daan. Doon tayo natumba kanina, tumama yung cambio. No name. Egoy. Tsaka Malanag sir. Malanag. Si Malanag. Ito talaga total hero eh. Ang tagal ko pinag-isipan pa paano ididiretso yan. Kinuha niya lang yung anong size ba ng wrench mo? 17 oh. 17. Kinawit lang dito, tapos in-straight na niya. Ganun lang kasimple. Maraming salamat ulit. Ba talaga, good vibes ang Kalinga, good vibes. Okay na tayo, we're good to go, let's go. Mukhang dito na tayo mag-overnight sa pagod na dinanas ko na yun. Saan ba yung checkpoint na sinasabi? Hindi na mapantin ko Balbalan, Bayan, Sentro daw dito. Ito yung intersection na sinasabi sa akin sa baba kanina. Grabe, kailangan ko na ng tubig. Hindi ko nakakayanin to. Parang hindi ko na kasi maalala itong mga to nung last na dumaan ako rito. Meron daw isa pang pwedeng mapag-overnightan dito sa may Balantoy, Barangay Balantoy. Sabi sa akin ng dalawang binata na yun nandun, may tumatambay. Punada, dumabalin niya papaturugan dito eh. Pwede matulog doon. Pwede pa may hotel doon. Dire-diretso? Oo. Pwede. Salamat. Alright, Balantoy guys. Balantoy, Balbalan, Kalinga. Let's go. Gasolina kaya rito? Ayun, meron. May alam ko yung Gcash, papalit ng pera. Doon po Ilabang sa bababa. Doon po sa may pababa doon. Doon yung kanina sa nakita mo kami. Doon may pababa po doon. Doon. Ito pa ako sa motor. Ano gusto mo ang kasan? Hindi ang kasan mo. Hindi pa. Sige na. Bakit daw sa sarili lang siya? Oh, pang malang PC po yung motor. 200cc. Yung engine niya po. Ha? Engine niya po. Engine niya gawa siya ng Kawasaki Bajaj. Anong inline po? Kawasaki Bajaj. Sige po. Thank you. Welcome.
Hi guys, so additional na gagawin natin ay pupunta tayo ng doon sa bahay na yun, magpapa-encash tayo or magpapa-cash out tayo ng GCash. To 5,000, kahit 3,000 okay lang, pambayad ko lang doon. 3,000. Naiklay naman. Bababit ko. Bayad mo naman. Eto na. Hindi na ako ginarge ni Ate Mylene dahil nanonood daw siya ng vlog ko. Thank you, thank you. Shout out mo nga, Rod. Shout out sa lahat. Okay na, nakita ka na sa vlog. Ay, dalawa pang camera. Ay, hindi na, naka-off pala yan. Thank you, Silor. Ate Mylene, thank you. Good vibes guys. Nakapagpalit na tayo ng GCash. Pansiteria pala rito. Kain muna kaya tayo. Ay, kain muna tayo. Kayo na naman? May lutong ulam kaya dito? Puro pansit lang mga ganun. Ah, okay. Oops, doggy. Ang taas natin, grabe na to. Tapos may bahay pa dyan, no, sa gilid ng bangin. Oh my lord, wait a minute. Grabe naman bahay yan. Saan dumaan yan? Saan dumaan yung may bahay na yan? Grabe, oh, kita nyo kung gano'ng kalalim yan. Ang hirap bigyan ng hustisya sa camera, pero napakalalim yan. Pati ako nailang na rin pati. Ang taas. Ang taas na itong daan na to. Ito, may mga subscribers tayo dito sa Balbalan. Junji at saka si Jimwell, yan, mag-best friend yung mga yan. Salamat. Salamat din. Salamat. Ingat po. Ingat. Ingat kayo. Paano nyo? Pang-eskwela? Mga Graduation? Ay, congrats. Congrats ha. Parte niya baboy na. May kalding. Estudyante. Ayos yan. Para maka-influensya tayo sa mga estudyante. Ride safe lang ha. Ayun na. Nalubat na lahat ng GoPro battery ko. Last na to. Last na battery na to. Gymnasium daw yung kainan. Ito tayo ng sentro. At actually part na to ng sentro ng or poblasyon ng Balbalan. Grabe ang taas oh. Oops. Meron pa talaga na iwan na ganito ano. Loko lang. Eto. Sa tingin ko ito na yung sentro. Sa tingin ko lang ah. Sa tingin ko lang ba't kanto yung daan. Saan pupunta to? Saan may kainan po ba dito? Ay, meron yan. Marami dito. Meron yan
Ay, pakyat na yan? Yan, o, diretso dyan sa... Pababa pa yan. Sige. Sige po, salamat po nanay. Wine. Doon panganan nito, marami. May isa lang. Thank you. Alright. So may makakainan daw dito. Saan yung kainan? Time check natin, 1:17 ng hapon. Finally, nakapag-drop by na ako dito sa poblasyon ng Balbalan. At kumakain tayo dito sa mga karinderya, sa babaan mismo ng munisipyo. Nakakain din tayo. Pwede po kayong mag-overnight dito sa Balbalan Sentro, sa poblasyon. Yung hostel po ay katabi mismo ng munisipyo or part ng munisipyo. Kaya hindi ko alam, hindi ko na pinuntahan. At malamang hindi na rin natin pupuntahan yun. Yun sana yung bala ko mag-overnight dito. Pero nagbago na isip ko. Maaga pa naman kasi. Alauna pa lang, napakaaga pa niyan. So kung mag-overnight tayo dito, hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon yan. Matutulog na lang, di ba? So itutuloy natin, papunta na ng Abra. Tapos siguro sa Bangked Abra na tayo mag-overnight. Alright, tapos na tayong kumain. Ito, Balbala National Park na to guys. Nakita ko yung paskil doon kanina. Yung marker nya. Balbalasang National Park ng Kalinga. Ito yung Pantikan. Grabe itong binababaan natin. Tarik yan. Matarik yan. Ito yung dire-diretso yatang akyatan. Inaalala ko to. May nararamdaman kong manipis na yung hangin. Nahihirapan na akong huminga. Pero ngayon di naman. Siguro dahil lang sa fog. Or dahil lang din sa lamig. Nung time na yun na dumadaan ako dito. Kasi sobrang lamig nun eh. Kasi kakaroon na ng fog yan sa daan. Halos zero visibility na. Tay, Banao Tribe. Ayun guys. Welcome to Banao Tribe. Pakaganda ng bundok na to. Ang taas. Barangay Bulalayaw. Kaka-harvest lang nila ng palay dito. Andito banda yung falls sa part na to. Ayun. Eto na. Woo! What a falls. Kaso nga lang, mahina yung tubig. Mahina yung tubig niya. Ayan. Gusto ko yung full blown talaga na itsura niya, yung alam mo yun, yung tumatalsik na yung tubig. Hi guys, for the second time around, ito na, nasisilayan na natin itong mala Jurassic Park na falls. Pero gusto ko talaga makita na full blown siya. So makita yung talagang malakas yung tubig niya na bumabagsak. At ito, maambo na naman. Ba naman to? So anyway, malapit na dito yung boundary ng Abra. Hindi naman sobrang lapit, pero malapit na rin. Mukhang lalakas to anytime. At isa sa mga gusto ko rin talaga makita yung kung natayuan na ng arko yung boundary. Dati kasi parang ano lang yun eh, parang nakatayong pader lang. At meron pang falls dito nga pala, naalala ko to. Grabe yung bundok na yun, ano? Ito na yung falls na isang tinigilan ko pa. Magandang picturean to kapag doon ka mag-picture part na yun.
Kain muna tayo dito sa Pansiteria, dito sa may tabi ng tulay. Ayan. At nagpagasolina rin ako. Dalawang bote lang, top up. Kahit naantay pa natin yung pansit. At kape-kape muna tayo. Ganda ng view. May nagpa-picture sa akin mga estudyante kanina dyan sa Balbalan. Hindi ko nare-realize na napakabaho pala yung ulo ko dahil sa helmet. Naalala nyo kanina, pinagpawisan ako doon sa rough road na yun ng todo. Kanina ko lang na-realize na parang mabaho yung helmet ko. Parang ibig sabihin mabaho rin yung ulo ko. But anyway, shout out sa mga taga-Balbalan. Meron na naman ako naiisip na kaibangan. Dahil iniisip ko, pagdating natin sa boundary, doon tayo mag-overnight. Iniisip ko ngayon kung saan ako kukuha ng tubig para meron tayong panluto doon sa gabi. Kung meron pang nagtatrabaho doon, mas maganda dahil meron tayong makakasabay na matutulog doon sa arko. Pero kung tapos na nila yung arko, sa malamang umalis na yung gumagawa doon. Pero kung nandun pa sila, subukan natin mag-overnight doon. Okay? Ito masaya to. Doon talaga sa part na yun, medyo mataas na at ina-expect ko na malamig yun. Malamig yung part na yun. Oh guys, kain na. Napakadaming madadaan ng Pansiteria. Magsimula ka na doon sa Balbalan. Hindi na natin kanina. Puro Pansiteria yung makikita natin doon. Naghahanap ako kanina ng lutong ulam. At nakahanap naman tayo doon sa Balbalan poblasyon. Pero yung the rest, yung madadaanan natin sa kalsada, puro Pansiteria po nandun. Okay, muli nandito tayo sa tulay. Umuulan na. Ayan yung tulay. Ito yung tulay na mayroong falls. Baba. Pabayaan mo na yung ulan. Sana nga tumigil pa yan, pero hapon na kasi medyo malabong tumigil yan. Ganda, ganda, ganda. Lakas na ng ulan dito. Grabe. Balbalasang na tayo. Balbalasang. Grabe talaga yung ulan doon kanina sa may tulay. Bad trip. Yun doon talaga biglang buhos yung ulan eh. Wala man ng pakundangan. Biglang buhos na malakas talaga eh. Tapos banda rito wala na. Tumitila na siya. Dito na tayo sa waiting shed. Kung saan tayo nagstay. Kung saan tayo tumigil noon. Nung unang punta ko dito. Na umaambon din nung time na yun. Yung likod natin. Yan na yung campsite. Sabi sa akin noon. DENR office daw yan. Pero nagpapakamping sila. So nagdadalawang isip ako kung pupunta tayo ng Abra ngayon. Or dito tayo magkakamping. Yung bundok na yan, yan na yung akyatan papunta ng Abra. Finally, dito na tayo sa boundary ng Abra tsaka Kalinga. Last time na duman ako dito, ginagawa pa lang tong boundary na tong arko na to. And finally, eto na siya.
Ito na yung resulta nung nakita natin. Last time sina Kuya naggagawa rito. At apakaganda sa likod natin, no? Sea of clouds. 4:42 ng hapon. At least narating na natin tong boundary na to. Di ba? Pinuntahan ko yung baba nitong ginagawang daan na to. Ito na yung part na rough road noon. Ito yung part na to na rough road. Ginagawa na rin pala nila. So mapapansin nyo, widening, napakalapad. At unfortunately, may gumagawang bako dyan, malapad yung part na malubak. So it's likely hindi natin idediretso yan. Hindi ko idediretso yan. Definitely not. So balak ko mag-overnight dito sa Balbalasang. Yung sa baba na yun, malaki talagang lusak-lusak na yung daanan. Siguro kung hindi naulanan, walang basa-basa, pwede yan, kayang-kaya. Pero sa lagay na yun, napakalapad. Hi guys, good evening. So binahin natin all the way from Tabuk City hanggang dito sa Balbalasang, Balbalan, Kalinga. So ang biyahe natin all the way from Tabuk hanggang Pinokpok ay okay naman siya. Panalo, walang problema. Pagdating natin ng Balbalan, malapit na tayo sa Balbalan, doon nagsimulang medyo pumangit yung daan. Yung first part yun eh. Yung first part na yun, medyo yun na yung mismo. Yung pala hindi. Meron pang mas mahirap na mas mahaba pa na part na rough road papunta doon sa pinaka main road ng Balbalan. Medyo pataas ng konti. Hindi naman siya sobrang tarik. Yun nga lang, malalaking bato and at the same time, sobrang dulas kasi may putik yung part na yun at basa. So, dun sobrang nahirapan ako. Tapos ngayon, to make the story short, nakaligtas tayo doon and then eventually nakarating tayo dito sa Balbalasang. Tapos, binalak kong dumiretso ng Abra. Kaso nga lang pagdating natin doon sa dating dinaanan kong rough road, dyan sa bandang Malibkong, ngayon ay winaway din na. Okay naman po yan. Hindi man ako nakadaan ngayon
okay na rin na nalaman ko na wina-widen nila yung daan na yun. At least nalaman ko sa point na to na gawa na yung arko dyan sa yung arko na boundary ng Kalinga at saka Abra. Gawang-gawa ng ganda ng datingan ng arko na yan. Pag may konting garden, tapos may waiting shed doon, tapos yung view mo mula doon sa arko ay napakaganda. Kanina, sea of clouds yung nakita natin. Ngayon nga lang, hindi tayo nakaligtas doon sa ginagawang widening dahil ang kapal po ng putik doon. Siguro mga another 100 meters, yun na yung sementadong daan ng Malibkong pababa papuntang Banguet Abra. Now, unfortunately, in between yung 100 meters na yan, ay merong kasalukuyang ginagawa yung bako. Actually, hindi ko na naipakita mismo sa video, yung, kasi binaba ko yun, in-inspect ko yung daan, at may kasalukuyang ginagawa yung bako. At ang kapal ng putik, sobrang kapal ng putik. Tapos meron pang part na likuan. Yung likuan na yun, merong potholes, 2 potholes, palalim na ganyan. So, hindi ko matansya kung gaano kalalim yun kasi may tubig. Pero for sure, palalim siya, malalim siya. At alam nyo naman kapag 2 wheels ang gamit mo, lalo na pag mabigat ang motor mo, mas mahirap idaan sa mga ganyan. Pag 150cc lang, kahit matumba ka dyan, madali lang ibangon. Pero sa atin, gamit natin is Dominar 400, that's 373cc. Ay napakabigat po. 162 kilos or 168 kilos ang Dominar, kung di ako nagkakamali. Whereas mga XRM ang gamit mo, ay magagaan lang sila. Mas magaan. Mas madaling ibangon. So yun lang naman, naalangan ako kanina doon. Pwede ko naman sigurong idiretso, pakiusapan yung back ko na konting linisin yung daan, tapos para makadaan tayo. Pero paano kung kahit nilinis ng back ko yung daan, ay paano kung matutumba tayo doon? Eh di alanganin pa rin. Diba? Anong oras na kanina doon? Mag-alas 5 na. So alanganin pa rin yung oras yun. So siguro bukas, pag iniisip ko kung pwedeng ituloy ko doon, tignan natin kung makakalusot tayo, pero I don't know, hindi ko pa alam sa ngayon, pag-isipan natin yan. Pero kung sakaling hindi natin itutuloy sa Abra, kasi napakalapit na eh. Sobrang lapit na ng Abra, guys. Sobrang lapit na ng Malibkong at papunta ng Banguet. So wala, kung hindi natin tutuloy bukas, babalik tayo kung saan tayo dumaan kahapon, babalik tayo dun sa Tabuk. Or not necessarily Tabuk, babalik tayo papunta dun sa main road kung saan tayo lumusot. Ayun, nakahanap tayo ng matutulugan dito sa DENR office dito sa Balbalasang Balbalan, Kalinga. Napakaganda yung room. Ganda ng room. Promise. Double deck siya, double decker yung higaan. Pero ang ganda, naka-foam. Maganda yung, basta malinis, napakalinis niya. Tapos ang renta dito is 200 pesos. Unfortunately, banda rito, pag nandito kayo, kung gusto nyo mamasyal dito, ay wala pong internet. Okay lang naman eh. Kung gusto nyo palang mag-unwind eh, ba't yung kailangan pa ng internet? Hindi na kailangan yan. Punta kayo dito mag-unwind. Accommodation nila is 200 pesos. Yung lodging, tapos yung tent nila, sabi sa akin, pwede naman daw free yung tent. Pwede naman daw free. Pero definitely itong lodging na to is 200 pesos. So mura na yun. Murang-mura na. Malinis pa, malaki. Tsaka, alam mo, ito yung lugar na hindi mo kailangan ng aircon, hindi mo kailangan ng electric fan dahil malamig na banda rito eh. Malamig. Pati yung tubig nag-yelo. So hindi ko alam kung paano ako maliligo ngayon dito. Blessing in disguise din yung nangyari dahil hindi na tayo nakalusot sa Abra, pero nakapag-overnight naman tayo dito sa Balbalasang Balbalan. So, yeah. Walang nawala sa akin. Walang nawala. Grabe yung onslaught na pinagdaanan natin sa Pinukpok to Balbalan Road, ano? Grabe yan. But anyway guys, sana nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo kalimutan i-like ang video na to, i-share mo na rin ang video na to, at please don't forget to subscribe. Mike TV signing out. I'll see you on the next one.